Isa sa mga dahilan kaya namin pinili ang Australia dahil dito. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the highways on the sea. Maliban sa malapit ang Australia sa Pilipinas, di pa nagkakalayo ang temperatura. At dahil mahilig kami sa adventure, dahil yun din naman ang dahilan kaya kami nagkakilala. But you act like gravity and you are At habang nag-ayos kami ng visa, napag-usapan namin na kapag isa sa amin ay hindi na-approve, hindi kami tutuloy. Sa kadahilanan na mahirap ang LDR. Makalipas ang 2 buwan na pag-aasikaso ng papeles ay na-approve ang aming mga visa. Tanda ko pa noon, November 24, isang buwan bago magpasko. At kinakailangan namin makarating na Australia na 5th of January. Tumingin agad kami ng biyahe at nagmamahala na ang mga presyo. At mayroon kaming nakita na medyo mura. December 30, tanda ko pa noon, 22,000 ang binayad namin. Iniisip sana namin magbagong taon sa Pinas. Kaso yun lang talaga ang best time and price para sa panahon yun. Sakto, 31 ang dating namin sa Australia at doon na namin plano magbagong taon. Sunod na problema namin ay kung saan kami maninirahan. Sumali agad kami at nagbasa-basa sa mga Facebook group at community ng mga Filipino na baka sakaling makatulong. Nag-post ako sa isang group at may nag-comment, "Boss, bakante yung isang kwarto namin. Gusto mo doon muna kayo pasamantala. Medyo malayo nga lang sa syudad pero mura ang renta." Agad namin pinag-usapan at kinuha ang sinabi niyang kwarto dahil di kami pwede basta-basta magdesisyon. Dahil kada galaw namin dapat kumpitado. Akala ko noon madali lang pag-migrate sa ibang lugar. Basta makarating ka, okay na. Pero madami ka dapat ikonsidera. Una ay ang dala mong pera. Nasa tagal mong inipon sa third world country, saglit mo lang uubusin sa first world country. Pangalawa, magsisimula ka na naman sa zero dahil di mo naman madadala lahat ng gamit mo mula sa Pinas. Pangatlo, panibagong pakikisama at kultura ang i-adapt mo. At ang pang-apat, disiplina at respeto dahil iba't ibang nasyonalidad ang mga kasama mo. Madami sa atin ang stress sa Pinas na halos gusto yung makatakas sa problema ng bansa. Isipin mo, pagkising mo pa lang, problema na agad kung paano digmaan na naman ang gagawin mo papasok ng trabaho. Mapamotor, kotse o commuter ka man, na halos maglaan ka ng 4 na oras sa biyahe na di naman nababayaran. Nasa pangit na transportasyon at sinisirang daan kahit bagong gawa, nagbubulag-bulagan na lang tayo dahil wala namang tayong ibang magawa. Dahil sila yung may kapangyarihan, tayo yung wala. Madami sa atin ang nangarap makalis ng bansa. Madali kung iisipin pero mahirap kung usapang pinansyal na ang pinag-uusapan. Na kahit magkabaon-baon sa utang, malisan lang ang Pilipinas. Masaya na mapagdiwang ang Pasko at bagong taon na magkakasama. Pero darating din ang araw na magpapasko ka mag-isa at malayo sa pamilya. Malungkot pero kailangan natin tanggapin dahil hindi naman laging masaya ang buhay at walang permanente sa mundo. At dumating na ang araw na pinakihintay namin, ang paglipad papuntang Australia. Halong saya, excitement at lungkot ang nararamdaman ko pero kailangan gawin to para sa magiging kinabukasan ko at na magiging pamilya ko. At pagdating namin sa airport, nag-announce na madedelay na isang araw ang flight namin papuntang Australia. At kailangan namin magstay ng isang araw sa Malaysia. Di namin alam kung saan kami aabutan ng bagong taon. Paglapag namin ng Malaysia, dumiretso agad kami sa hotel na walking distance lang ang layo mula sa airport. At halos wala kami ibang magawa, kaya napagdesisyon namin na lumabas at mamasyal sa kalapit na pasyalan mula sa airport. Agad kami nag-book ng Uber at nagtanong sa driver kung saan pang pwedeng mamasyal at nag-offer siya sa amin. If you want, I can take you to the nearest tourist spot around the area for a cheap price. At nagkatingin na lang kami, sabay sabing, "Alright, let's go!" Makalipas ang ilang oras na pag-iikot, nag-email ang airline na babiyahin na daw kami papuntang Australia after 10 hours. Kaya agad kami bumalik sa hotel at nag-iyos at kumain. At mukhang aabutan pa nga kami ng bagong taon sa ere. Yung plane. Ganito pala ang pakiramdam. Masaya na malungkot dahil di tulad sa Pinas ang selebrasyon na nangyari ngayong taon. At di ko man lang nakausap ang pamilya ko para mabati at masabayan man lang sila sa countdown.
Bagong taon, bagong lugar, at bagong pag-asa. We have just landed at Melbourne Airport. At dumating na nga kami sa Melbourne. Manghang-manga ako sa lugar habang nasa biyahe kami papunta sa aming titirahan. Mga kotse na naghahatak ng yate, mapunong mga lugar, malinis na hangin at magandang sikat ng araw. Pagdating sa bahay, nagpahinga lang kami saglit at namili ng mga kinakailangan sa kwarto at mga pagkain. Di mo maiwasan mag-convert ng gastusin. Lalo't ang dala mong pera ay pinagpaguran mo kada araw, hindi kada oras. Sumunod na araw, nag-ikot-ikot kami para ipamilyar ang mga lugar. Hinanap namin ang pinakamalapit na sakayan ng bus at train papuntang trabaho. At bumili na din kami ng MyKey or Beep Card sa Pinas na gagamitin namin pambayad sa transportasyon. Sunod na ginawa namin, nag-apply kami ng bangko na kinakailangan namin para makatanggap ng sweldo. At kasabay na ito ay gumawa kami ng TFN or Tax File Number or parang BIR sa Pinas. At namili na rin kami ng Superannuation Funds or parang SSS sa Pinas. Dito, hindi gobyerno ang nagmamanage ng savings na nakukuha mo mula sa employer. Ito ay mga private company na halos 112 super funds provider ang pwede mong pagpilian. At kapag nakompleto mo na ay pwede ka na magsimula sa trabaho. At napansin ko habang inaayos ko itong mga requirements na kakailanganin ko sa trabaho, halos di ako na-stress sa pag-aasikaso. Kahit nakahiga ka ay magagawa mo ang lahat ng ito nang wala pang kahirap-hirap sa bilis ng proseso. Ang sarap tingnan kung ganito ka-advance ang teknolohiya ng gobyerno ng Pinas na hindi mo na kailangan makatanggap ng sigaw o pagsusungit ng mga taong gumagawa nito na halos ubusin mo ang buong araw mo sa mga bagay na kaya naman palang gawin ng ilang minuto. Dahil sa bansang to, kada patak ng oras mo ay nakametro.